sing this out. I was lost in shame, could not get past my pain, until he called my name. He said, I'm so glad he changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine. I'm the author of my story, and it's mine, yes it's mine. Sin had left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I see the light. I'm so glad he changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad he changed me. See, I am now a new creation. The old is gone, the old is gone. There's no life. 'Cause I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory. Thank you, Lord. And it's mine, yes it's mine. I'm in Jesus. I'm in the author of my story, and it's mine, yes it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes it's mine, yes it's mine, yes it's mine. I'm the author of my story, and it's mine, yes it's mine. We sing. Who I am because the Come on, church, you declare who I am. who you are. Who I am because the I am tells me who I am. Hallelujah. Who I am because the I am tells me who I am. I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me. Hallelujah. Say. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. It's your name. Yes, amen. And it's mine. I'm in Jesus. I'm the author of my story. Amen. It's mine. It's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. A new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. I'm the author of my story, And it's mine. yes, it's mine. There is a new name written down in glory, And it's mine. yes, it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. I've been the author of my story, And it's mine. Let me sing, I am who I am. Hallelujah for the last time. I am who I am because the I am tells me who I am. Hallelujah. Come on, you declare it. The I am tells me Yes. who I am. I am who You're a I child am of because God. the I am tells me Amen. who I am. I am who I am because the I am tells me who We I am. sing. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, And it's mine. Yes, it's mine. Thank you, Lord. I've been the author of my story, and it's mine. You're a child of King of Kings. Yes. It's a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's your identity. It's in Christ. I've been the author of my story, and it's mine. Yes, it's For mine. the last time, there is a new There is name. a new name written down in glory.
devotion. Oh, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hallelujah. Everything we need is all in you, Father. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, say, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Take the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough
is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. One more time, church, let's sing. Christ Is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, And He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. that's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, And He heard and He answered. That's why I trust Him. that's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust the Lord, my Savior, the one who will never Never fail. sing. I sought the Lord, hallelujah. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, And He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. The title of my message is True Contentment. Pag sinabing true, totoo. Kasi merong kontento na hindi totoo eh. Example, minsan yung kapag tayo ay komportable na sa buhay, kontento na ako ganito, pastor. Ayaw ng mangarap, ayaw na gumawa ng mga bagay na magaganda, mabubuti, na pinagagawa ng Panginoon, at sinasabing, hindi pastor, kontento na ako. Hindi po yun gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, umangat ang buhay mo. Ang gusto ng Diyos, progressive po ang buhay natin. Amen po ba?
Pero ngayon po ay kailangan po natin makita kung ano po ba ang totoong contentment po na sinasabi po ng Bible. Amen? So let's open our Bible and let's read this in Philippians chapter 4 verse 10 to 20. So si Pablo po ang sumulat nito, sinulatan niya po ang mga taga-Pilipay or Philippians. Sa Tagalog naman po, basahin natin, lubos akong nagagalak. Patingin nga ng mga nagagalak. Nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya lang wala kayong pagkakataong maipakita ito. Hindi ko sinasabi ito dahil nangihingi ako ng tulong sa inyo, sapagkat natutunan kong maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ganoon pa man, nagpapasalamat ako dahil tinulungan niyo ako sa kagipitan ko. Alam naman ninyo na mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. Kahit noong nasa Thessalonica ako, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo, kundi dahil gusto kong makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob ninyo. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin sa pamamagitan ni Epaphroditus, natugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Ang tulong ninyo ay tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinatanggap niya ng may kasiyahan. At dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Purihin natin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Praise God for the reading of His Word. Contentment. Ano nga po ba ang contentment? Sabi po ni Gary Thomas po sa Authentic Faith na book po, contentment is nothing more than soul rest. Sabihin po, yung ating kaluluwa ay may kapahingahan. Ano po yung kapahingahan na yon? There is what? It is satisfaction, peace, assurance, and a sense of well-being cultivated by pursuing the right things. Kapatid, yung kapahingahan ng iyong kaluluwa, merong satisfaction. Amen? Merong kapayapaan. Kahit hindi maganda ang sitwasyon mo, payapa ang iyong puso, ang kaluluwa. Merong katiyakan, merong assurance. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo kanina, my God will supply all your needs. Alam ni Pablo na ang Diyos niya kayang ibigay ang pangangailangan. Bakit? Kasi kahit anumang sitwasyon ni Pablo, sabi nga niya, sagana man or salat, alam niya kung paano makontento. Bakit? Dahil ang Diyos, sa Diyos, may katiyakan. Amen? Kahit hindi mo pa nararanasan, alam mong may pag-asa kasi merong Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng katiyakan. And a sense of well-being. Merong pong assurance or merong pong kagalingan po. Amen? May kagalingan. Kaya kapag may mga bagay na hindi magaganda sa katawan, nagkasakit tayo, may kagalingan, lahat may kaayusan. Amen po ba? Kahit sa hindi magandang sitwasyon, alam mo na merong kaayusan, na merong Diyos na nakatingin. Amen? Paano natin ito makukuha? Sa pamamagitan ng paghanap
ng mga tamang bagay. Ang contentment po ay pursuing the right things. Hindi ibig sabihin kontento ka, wala ka nang gagawin, okay na. No. Actually, you are pursuing the right things. Lahat po tayo may hinahanap, lahat po tayo may gusto sa buhay natin, lalong-lalo na material na bagay. Amen po ba? Sino dito gusto marami ang pera? Lord. Yung iba ayaw nila, Lord, narinig mo yung hindi nag-amen. Ayaw nila. Wala na, gusto natin, di ba? Kasi alam natin marami, which is, totoo naman, sinabi ni Haring Solomon money can actually, sa Ecclesiastes po nakalagay, money can answer everything in our life. Tama po yun. Kasi isipin nyo sa lahat ng problema ninyo, problema sa kabahay, kuryente, pagkain, kung ano, kayang bayaran ng pera. Tama po ba? Amen. Pero ang buhay, hindi lamang kasi puro ganun. Ang buhay po ay may spiritual life ka din. Yun ang hindi kayang bayaran ng pera. Pero halos habang nabubuhay tayo dito sa balat ng lupa, ang pera po ay isang tool para mapagaan ang ating buhay, para masagot ang mga problema natin, lalong-lalo na pagdating sa material. Hindi po masama ang pera. Nagiging masama ang pera kung minamahal mo ito, sinasamba mo, sabi ni Brother Aris, higit pa sa Diyos. Doon nagkakaroon po ng kasalanan. Amen? So naintindihan po ba kung ano ibig sabihin ng contentment? Sabihin nyo nga po, contentment. Contentment is to live above circumstances, to be independent from circumstances, but to do so in the sufficiency that comes through Jesus Christ. Amen po? Ang contentment po ay hindi yung, gaya ng sinabi ko kanina, na okay ka na sa ganitong kalagayan. Ibig sabihin, anuman yung circumstances mo, anuman yung pinagdadaanan mo, problema mo sa buhay, hindi yun ang magdidikta ng magiging bukas mo or ng gagawin mo, kundi you will live above that circumstances. Amen po ba? Kaya ang ating Panginoong Hesus, lumakad siya. Di ba? Saan siya lumakad? Sa SLEX? Lumakad po siya sa tubig. Kasi minsan ang tubig, yan ang habang may storm, yan it signifies yung mga problema natin sa buhay. Pero pinapakita ng ating Panginoong Hesus that you can be above that circumstances. Kasi minsan, kapag tayo ay nasa isang sitwasyon na ang tingin natin, ang makakasolusyon ay pera, kung may pera lang ako, kung may pera lang ako, kung may pera lang ako. Minsan, nilalak natin ang Panginoon sa gusto nating mangyari. Nililimitahan natin ang Panginoon sa kagustuhan natin. Pero kung kilala mo ang Panginoon, kung alam mo ang kayang gawin ng Diyos, you can live above your circumstances. You can be independent from that circumstances. Yung hindi yung sasabihin mo na, Pastor, kinain na ako ng problema. Hindi. Kailangan ikaw ang mangingibabaw at magtatagumpay sa gitna ng problema. Amen? Amen po ba? At magagawa mo lang yun, hindi dahil sa sarili mong kakayanan, not in your self-sufficiency. Hindi porke marunong ka, nakatapos ka, dadaanin mo sa dunong, hindi porke maraming kang pera, dadaanin mo sa pera. Hindi lahat. Amen? Kaya dapat matuto tayo na ang ating Panginoong Hesukristo ay sapat na para tayo ay magtagumpay sa mga problema natin, lalong-lalo na sa mga pangangailangan natin, at lalong-lalo na sa sitwasyon kung saan tayo ay salat. Amen? Dapat si Kristo sapat na. Amen? Amen ba, church? Kasi kung si Kristo ang kayamanan mo, alam mo bang pinagpala ka ng todo-todo? Kung alam mo lang,
na ang ating Panginoong Hesus namatay sa krus ng Kalbaryo para maligtas tayo. Napaka-imposible po nun para tayo ay maligtas. Pero ginawa ng Diyos, how much more yung sitwasyon mo, kapatid? Kaya kung ikaw ay may Kristo sa buhay, pinagpala ka ng todo-todo. Kaya wag mong iisipin, wala akong pera, mahirap lang ako. Di ba? Sabihin mo lagi kay Kristo, magtatagumpay ka. Kay Kristo, masagana ako. Amen? Hindi yung dedepende ka sa sarili mong lakas. Dedepende ka sa ATM mo. Minsan, pag tinignan mo yung ATM mo, mag-check ka ng balance, minsan ikaw pa nga maiiyak eh. Ano? Yun na rin ang balance. Di ba? Pero kung ikaw ay alam mo na si Kristo ay sapat na sa buhay mo, secured ka, hindi ka mangangamba, kapatid. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng may kakontentuhan sa buhay. Amen? Bakit natin kailangan magkaroon ng contentment? Why do we need it? For satisfaction and a sense of well-being. Ganun lamang po ka-basic. Dahil ang tao, laging may hinahanap, gustong masatisfy. Alam nyo ba ang tao, walang walang satisfaction, hanap ng hanap? Hindi ba kayo nagtataka bakit ang puso natin o yung mga desire natin, lagi tayo naghahanap ng mga gandang bagay. Tapos kapag binigay na, hanap ulit tayo. Di ba? Anong example? Itong magandang example. Bago lumabas ang iPhone 15, ano bang pinaka-latest ngayon? May 16 na ba? 15 Pro Max, di ba? Ganun ba? Di ba? Meron pa yung noon iPhone 4. Naalala ko. Hindi makontento, may iPhone 5 lumabas. Na obsolete. Bili akong iPhone 5. May bago ulit na lumabas, iPhone 6. Di ba, naka-iPhone 5 ka lang. Ay, gusto ko ng iPhone 6. Lumabas, bago, iPhone 7. Wala, may bago na. Bili ka ulit. iPhone 8, 9, X, 11, 12, 13, 14, 15. Anong ibig sabihin? Alam ng mga negosyante na ang tao, walang satisfaction. Kaya lagi silang naglalagay ng ganun. Kaya matanggang iPhone 1,388,000. Aabot yan siguro ng ganun kadami. Kasi ang tao laging may hinahanap na satisfaction. They want what's best. They want what's in. Kung ano yung fashion ngayon, yun ang kinukuha nila. Yun ang ginugusto nila. Pero alam nyo mga kapatid, kung kilala nyo ang ating Panginoong Hesukristo, hindi ka mai-insecure sa mga nakikita mo dito sa mundong ito. Amen po ba? Kasi malalaman mo kung ano yung tama mong ipupursu. Amen? Kasi if you are pursuing the best iPhone there is, kapatid, wala kang satisfaction. Sasabihin ko sa'yo, there will be always a newer version ng mga gadget or ano pa man yan sa buhay. Di ba? Minsan, pinakamodelong sasakyan, pinakamagandang bahay, walang satisfaction. Amen? And a sense of well-being. Kasi kailangan natin ng contentment para po tayo magkaroon ng kagalingan at kaayusan sa buhay natin. Saan? Sa spiritual, sa social well-being, sa career mo. Diba? Minsan yung ibang career, larang resign, ayoko na, hindi na ako masaya, kaya nagre-resign. Yun ang madalas kong marinig eh. Pastor, di na ako masaya. Pupunta ka dun sa kabila, hindi ka rin magiging masaya, lipat ka ulit, hindi ka rin masaya. Nasaan ang kasiyahan mo? Nasaan ang satisfaction dun? Diba? Financial well-being. Gusto natin, secure tayo, may pera tayo. Pero dahil gusto mo yung mga bagay na ganito, para lang maabot yung mga bagay na gusto mo, uutang at uutang ka. Physical well-being. Naalala ko po noon nung sabi ng nanay ko, pinanonood ako. Katulad dito, papanoorin niya mamaya. There was a one time, sabi niya sa akin, ano ka ba? Wala ka bang ibang damit? Parang napapansin niya yung lagi kong suot. Wala ka bang ibang damit? Dahil siguro naawa siya sa akin.
binila niya ako sa department store. Oh, bumili ka ng ano mo diyan, paulit-ulit. Kawawa ka naman. Mga miyembro mo hindi na naawa sa iyo. Kita paulit-ulit. Sabi ko sa nanay ko, hindi importante ang iba-iba or bago man ang isusuot ko. Ang importante, nagagampanan ko yung pinagagawa ng Diyos. Amen? Okay na yun, yung may mag-bless sa akin. Walang iba. Minsan nga, may nagbibigay nga po sa akin. Sa inyo po, may nagbibigay po ng ano po. At ako po ay talagang blessed po doon. Amen? At kaya naman po, kapag alam mo yung assignment mo, alam mo yung layunin mo at gagawin mo sa buhay, kapatid, hindi ka mag-aaksaya ng resources mo sa mga bagay na walang kwenta. Lagi ko nga po sinasabi sa asawa ko, sabi ko gusto ko magbawas ng damit kasi gusto ko lang, okay na sa akin yung may 5 damit pambahay, 5 damit pang alis, 5 damit. Sakto lang. Tapos sapatos ko, isang rubber, isang leather, tapos na. Dati po iba po ang ugali ko. Gusto ko ano yung pinakabago, ano yung branded, kinukuha ko po, pinag-iipunan ko, ganun po ako eh. Pero habang ako po ay lumalakad sa Panginoon, natututunan ko po yung mga bagay na yun na makontento. Amen po ba? Na minsan yung mga bagay na inaasam-asam natin sa buhay natin, isama natin ang Panginoon, tanungin natin, kailangan ko ba talaga to? Magagawa ko ba yung pinagagawa ng Lord kapag wala nito? Yun po ang ibig sabihin ng pursuing the right things. And even here in the Philippines, marami po tayong mga hindi magandang kultura po. I will be honest with you po. Kasi kahit din po ako ay nagdaan din po doon. Amen? Yung may kultura po tayo, lalo na sa mga Pilipino pag nagbe-birthday po tayo. Pag nagbe-birthday, minsan gusto natin en grande. To the point na we want to tell our friends and family that it's a celebration. Wala naman pong problema i-celebrate yun kung may pera ka. Pero kung ipapangutang mo, para lang ikaw ay mag-celebrate, mababaong ka lang sa utang, kapatid. Hindi po maganda yun. Gusto natin ipamalas sa mga nasa paligid natin na we're okay. At minsan, bibili tayo ng magagandang bagay kasi gusto natin pakita na kaya natin bumili. Bibili tayo ng pinakamagandang iPhone, pinakamagandang cellphone. Di ba? Ano bang purpose mo sa cellphone? Di ba? Ipagyabang ba na yan ay pinaka-modelo? Or para lang pantawag? Or makakonect sa ibang tao? When you know your true purpose, when you know how to pursue the right things, maitatama mo yung priority mo. At kapag naitama mo yung priority mo, kapatid, meron kang kakontentuhan. Amen? Meron yung iba, hindi alam ang kanilang identity, kaya hindi sila nakokontento. Teka lang, papaayos ko tong ano ko eh. Paayos ko tong mata ko. Diba? Minsan madalas, gusto ko gusto ko maging Koreano, pasisingkitin ko. Kasi uso ngayon yung mga K-pop eh, sayaw-sayaw. Salamin, yung mga ganon. K-pop, P-pop pala yun. Diba? Minsan walang kaya ang daming retoke na pinagagawa. Bakit? Walang kakontentuhan sa sarili niya. Hindi niya kilala ang sarili niya. Ikaw, kapatid, dapat kilala mo kung sino ka sa Panginoong Hesus. Unang-una, binili ka niya ng kanyang banal na dugo para lang hindi ikaw ay mag-suffer sa iyong kasalanan at mapunta lamang sa eternal death. Yun palang, kapatid, napakalaking kahalagahan na ipinapakita ng Diyos sa atin. Na mahalaga ka sa Diyos. Amen? Kaya dapat hindi ka may insecure kung pangu yung ilong mo. Sensya na po kung medyo matangos po ang ilong ko. Kaya hindi ka dapat may insecure sa katawan mo. Amen? Ang tamang gawin mo lang is alagaan mo lang itong ipinigay ng Diyos. Amen? Amen po ba? Diyan po ba kayo? Amen? Kaya naman matuto po tayo. Kapag meron kang kakontentuhan, matututo po tayong humawak ng resources ng ating pera. Amen? Kasi lalo na sa trabaho ko po, sa mga office mate ko, wala pong ginawa kundi magbakasyon ng magbakasyon, pumunta ng Palawan, pumunta ng ibang lugar. Tapos,
uubusin nila yung buong sweldo, hindi lang uubusin yung buong sweldo, minsan pa mangungutang pa sila sa kasama nila, sa mga ka-office mate nila, para lang makapagbakasyon. Para lang may mailagay sa Instagram, sa Facebook. Isang ganun po. At hindi po magandang ano po yun na kapag pinangungutang lang po natin yung mga bagay. Sabi niya, hindi, kailangan ko, pastor, ng vitamin C. S-E-A-C. Kailangan. Di ba? Kaya po matuto tayong makontento. Alam niyo po ang contentment, sabi ni Pablo, I have learned to live in content. Ibig sabihin, ang pagiging kontento po, natututunan. Amen? Sabihin niyo nga po, matutong makontento. Oh, sabihan niyo yung katabi ninyo, ha? Dahan-dahan lang, oy, matutong makontento. Amen? Alam niyo po ba ang opposite ng contentment? Sa Bible po, alam niyo po kung ano? Covetousness. Pagnanasa ng mga bagay na hindi sa'yo. Yan po yung ikasampung utos ng Diyos po. Exodus 20:17. Basahin ko lang po. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is yours neighbor. That is your neighbor's. Kasi yun po you have a strong desire. Wala kang kakontentuhan. Kaya naman, naghahangad ka ng mga bagay na gusto mo. At minsan dahil sa sobrang paghahangad mo, hindi mo alam na nagkakasala ka na gusto mo nang agawin yung bagay na nasa kapatiran mo or sa ibang tao. Nakita mo yung asawa ng kapitbahay mo, uy, ang ganda nun ligawan ko nga. Diba? May pagnanasa tayo sa mga bagay na yan, may bago siyang sasakyan. Hindi, minsan butasan ko nga yung gulong. Minsan mag-iisip ka ng ganun. Yabang naman ito, akala mo Bakit? Doon pumapasok ang kasamaan dahil sa desire ng puso natin. Kung hindi natin gagwardyahan yung puso natin, magkakasala tayo, kapatid. Hahangarin natin ang mga bagay na hindi atin. At ayaw ng Diyos yan. Amen? Kaya naman, matutong Amen, alam niya. Kaya, kailangan alam po natin because covetousness is a strong desire or cravings to have things. Kaya nga minsan, may cravings ako. Cravings ka lang ng mga ng mga pagkain. Paano tayo makokontento? How can we get content? 4 lang po. Number 1, confidence in the Lord's providence. Be confident that God has already prepared everything you need because He is your true source. Sino ba ang source ng pagpapala mo, kapatid? Dapat kilala mo. Walang iba kundi ang ating Diyos. Kailangan confident ka. Ibig sabihin ng confident, hindi ka nag-aalala. Dahil alam mo na ang Diyos, siya ang source mo. Amen? Kaya kapag ikaw ay parang feeling mo kawawa ka, kapatid, tingin ulit sa langit. O nga ikaw pala ang source, Lord. Buti nga humihinga ka pa Amen? Ibig sabihin, may pagpapala pang dadating sa'yo. Kung buhay ka ngayon, kapatid, ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos na magbigay ng pagpapala sa'yo. Maghintay ka lang at matutong. Amen. Romans 8:28, we know that God works all things together for good for those who love Him, who are called according to His purpose. Amen? Sino nagmamahal dito sa ating Panginoong Hesus? May plano ang Diyos, alam ng Diyos. Kahit maganda or masama yung sitwasyon, di maganda, ang Diyos gumagawa pa rin ng kaparaanan para sa ikabubuti mo. Amen? Doon pa lang, dapat hindi ka na magamba. Amen? Amen ba? Number 2, satisfaction with the Lord's provision. Kailangan matuto ka masatisfy. Learn. Sabihin nyo nga po, learn. Kailangan matutunan to be content
with the Lord's provision for your basic needs. 1 Timothy 6:6-8. Now, godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out, and having food and clothing, with this we shall be content. Kung may kinakain ka sa araw-araw, kung meron ka namang tahanan, may tubig, may kuryente ka, sapat na yun, kapatid. Alam niyo po ba yun? Yung mga basic needs. Di ba? Nakakain kayo ng 3 beses sa isang araw. Pero alam niyo po ba sa totoo lang, 1 beses lang sa isang araw dapat kumakain ng tao? Noon, ganun. Because dahil sa mga commercial noon na breakfast, ganito ang kakain, lunch, ganito, dinner. Sa Pilipino, hindi. 12. Di ba? Kada noon, merong sa gitna, may merienda, may snacks, may midnight snacks. Oh, di ba? Sobra tayo eh. Amen? So, sino dito kaya kumain 1 beses lang sa isang araw? Amen. Kaya natin yan. Matthew 6:33, ito naintindihan to ni Pablo eh. Sabi ng ating Panginoong Yesus, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, in all these things, all the basic needs shall be added to you." Kaya kung namomroblema ka sa mga pangunahing pangangailangan mo, pagkain, pambayad ng bahay, pamasahe, tubig, kung ano pa man yan, kapatid, ito ang sikreto. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Kasi kapag ikaw ay lumalakad sa katwiran, sa prinsipyo ng Diyos, kapatid, kailanman hindi ka magkukulang because God, Jesus, is our great shepherd. Amen? And I shall not lack anything. Hindi ka kailanmang magkukulang kung ang ating Panginoong Hesus ang nagpapastol ng buhay mo. Kaya huwag kang ma-insecure na Pastor, magbe-birthday ako, wala akong ano eh. Okay na yun. Kung magising ka bukas sa birthday mo, okay na yun. Kung may dinidesire ka man above your means, then start to pray. Manampalataya ka. Hindi yung mangutang ka. Kasi ganun ang ugali ng tao kapag ano, utang agad eh. Kapatid, manampalataya ka. Your faith is the best tool to get your resources from heaven. Amen? Whatever the needs are, whatever the want is, God is faithful and trust in His faithfulness. Laging tapat ang Diyos. Ilang taong ka na, kapatid, na nabubuhay dito sa mundo? Di ba? Ibinibigay lahat ng Diyos ng pangangailangan mo. Marami sa inyo, pinagaling ng Diyos sa sakit, ibinigay niya dahil kailangan mo. Nagkulang ka sa pera mo. Magbigay ka lang, maging tapat ka lang, magtrabaho ka na maayos, tinugon ng Diyos ang pangangailangan mo. Amen? Number 3, strength through the Lord's power. 2 Corinthians 12:9, and He said to me, sabi ni Pablo, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Kasi may nararamdaman dito si Pablo, yung thorn in the flesh, na parang hindi tinanggal ng Diyos. Nandoon lang yon. Para saan? Para manatili siyang lumapit sa Diyos at manampalataya siya. Ganon din, kapatid. May mga sitwasyon na nakakapanghina. Pahihinain ka talaga. Pero the purpose kung bakit inalaw ng Diyos yung mga bagay na yon at nanghihina ka, para matuto kang lumapit sa Kanya at humingi ng kalakasan. At ang ating Diyos ay talaga namang ibibigay ang pangangailangan mong kalakasan. Amen? Kaya nga sabi doon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kung may kakulangan, kung merong mga bagay na salat ka, pagtatagumpayan ka ng Lord.
God will sustain you. Kita mo, bukas, buhay ka pa rin, pero nandun pa rin yung problema. Di ba? Pero importante, buhay ka. Amen? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Di ba? Kung may problema, sino dito may problema ngayon? Believe me, bukas problema mo yan. Bukas. Okay? Pero ang maganda, ito ang bentahe ng isang Kristiyano. May Kristo ka. Amen? God's power is made perfect in our weakness. It's because God gives us strength in our weakness. And the last one, comfort in the Lord's presence. Itong pinakamaganda. Ito yung madalas ko pong ginagawa pag mani. Basahin ko muna. Hebrews 13:5-6. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because, sabihin nyo nga po, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? The reason you can be content with what you have is the confidence that the Lord's presence is with us in all moments of our lives. Alam mo, pag hindi mo na kaya, punta ka lang sa presensya ng Diyos kasi andyan lagi siya. Sabi nga sa kanta natin, I sought the Lord. Hinahanap ko ang Diyos. At anong sabi sa kanta? And He heard and He answered. Naririnig ng Diyos ang tumatawag sa Kanya at higit sa lahat, sumasagot ang Diyos sa tawag natin. Kaya yun ang maganda. Hindi mo alam ang gagawin mo. Ang daming mga bagay na sitwasyon na panghihinaang kapatid. Lumapit ka sa Diyos. Isang bagay na minsan ginagawa ko, nananalangin po ako. Pero minsan ang panalangin ko walang salita. Umiiyak na lang ako sa Diyos. And when we do that, we can find comfort. Minsan after that prayer, after ng iyak, magkakaroon ulit ako ng kalakasan mula sa Diyos. Kaya maganda po ang umiyak sa Diyos. Kasi it brings healing. Napo-pour out mo, Lord, yung sitwasyon na hindi mo kaya. Pero habang nasa presensya ka ng Diyos, minsan maririnig mo ang tinig ng banal na spirito na sapat na. At magkakaroon ka ulit ng kalakasan, lalaban ka ulit. Amen? Kaya di ako susuko, hindi niya alam. Yeah. Di ba? Pagkat ikaw, Jesus, sa akin ang siyang nagmamahal. Amen? Kaya laging tuloy ang laban. Amen? And before I end this, the key to contentment is getting Jesus, knowing Jesus, trusting Jesus, strength from Jesus. It's partnership with Jesus. It's the fellowship of knowing Christ Jesus our Lord. It's all about Jesus. Sabi ng kanta kanina, Christ is enough for me. Contentment is a condition of the heart and in Christ. All my wants, needs, and desires have already been met. Kaya pinapanalangin ni Pablo Sabi ni Pablo, na alam nyo, hindi kaya ko kayo sinulatan, ini-encourage, hindi dahil may gusto akong hingin sa inyo. Hindi. Ang sabi ni Pablo, kasi itong mga Philippians, salat. Alam nyo po ba yon? Nahihirapan sila. Pero dahil alam nila ang priority nila, alam nila yung pinupurso nilang tamang bagay, sinuportahan nila si Pablo sa pagbibigay. Hirap na to pero nagbibigay. Kaya naman ang panalangin ni Pablo, na sana sumagana kayo sa ginagawa niyong kabutihan, na gantimpalaan kayo ng Diyos. Kaya ang contentment, it puts you on the right perspective, doing the right thing, reaping your harvest. Kapag gumagawa ka ng mabuti, meron niyang gantimpala, kapatid. Amen? Kasi kung kontento ka sa buhay, yung mga bagay na meron ka, magdadalawang isip ka na gusto mo i-invest yung resources mo, yung buhay mo sa tama.
Right? Kasi ayaw natin maloko. Ayaw natin malugi. Pero kung sa Panginoon mo ibibigay, kapatid, kailanman hindi ka malulugi. May gantimpala ka pa. Amen?